Heto po ang talaga namang nagsusumigaw na painful truth. Sabi mismo ni Chris Aquino, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid. Inamin ni Chris Aquino sa kanyang post na kahit po nung sila ay magkasama pa, ay binibigyan niya ng professional fee at tinatanggap naman ni Dr. Padlan. Ang tanong ito, kaninong kwento at naratibo ang totoo? Ayun. Yung kay Chris Aquino or kapag nagsalita na si Dr. Michael Padlan? Nako, si Chris mukhang na-insecure na naman dahil wala sa kanya ang pansin ng publiko ngayon o may eksena. Hindi tayo takot na magsabi ng katotohanan pero pumipili tayo ng panahon kung kailan tayo maglalabas ng katotohanan. Yun. Sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isa po si Philip Salvador sa mga personalidad na nakita para sumalubong sa kanyang kaalyadong dating Pangulo. Ay nako, nung mga eksena niya talaga namang pang best actor. Best actor goes to Mr. Philip Salvador. Si Kuya Ipe parang gumagawa ng pelikula. Parang ang lalim-lalim ng kaalaman ng isang Philip Salvador sa batas. Totoo ba yung pagkakalink niya? Nililink sa kanya ngayon si sobra Anael. naman. Grabe. Oo. Napakakapal naman ang mukha niya. Kung papatusin niya ang isang babae na alam niya namang karelasyon ng kanyang nirerespetong kaibigan, kaalyado at dating Pangulo. Nako, kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Ito po yung panahon na lahat po tayo ay nagtatanungan. Hindi natin alam kung saan patutungo ang takbo ng mundo ng politika sa ating bayan. Pero bago po tayo mag-alala at talaga namang magulumihanan tungkol sa nagaganap, dito po muna tayo sa maiinit nating chika at kontrobersiya. Tama, Romel? Tama, may mga baon po kaming bagong balita. Naku, masisindak tayo at magugulat. Ayan na. Naku, ano naman kaya masasabi nito? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Kung gaano kainit ang usaping politika at ating panahon, sobrang init pa rin ang mga chika, intriga at mga chika. Sabi siguro niya, okay na kanina. Take two! Siyempre kasing init ng politika at mainit ng panahon, sobrang init pa rin ang mga showbiz intriga, showbiz balita at kasama ang mainit na opinyon. Ayun! Perfect! At lahat po ng iyan, mga kachika, of course, dito po sa inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Sa panahon po na ang lahat ng isip natin ay nakatutok sa naganap sa mundo ng politika, biglang pumasok yung issue tungkol kay Chris Aquino. Wala po tayong alam tungkol sa nagaganap sa kanyang kalusugan ngayon, sa kanyang sitwasyon, pero siya na po mismo ang naglantad kung gaano kahirap ang kanyang kalagayan ngayon. Ang tindi po kung makikita natin yung mga retrato habang karga-karga siya ni Bimbi doon sa CR. Nakita po nakalawit yung dalawang paa niya na pagkapayat-payat at may mga nakapaikot na pantanggal ng sakit ng buto. Kasi aminado po siya. Kailangan na raw po niyang magpa-inject, magpa-steroid shots dahil ang kirot po nagmumula sa tuhod niya hanggang sa paa. Grabe no? Alam naman natin kapag gumamit ka ng steroids. Ay talaga ang sakit, hindi mo talaga may paliwanag na sakit. Kinu-question nga sa mga atleta yan di ba? Nakakalungkot lang po na ganito pala ang sitwasyon niya ngayon na talagang ika nga niya, salamat sa kanyang Northern Star, si Bimbi, ang kanyang pinagkukunan ng lakas ng loob at pag-asa at ang mga panalangin natin para sa kanya. Pero, mga kachika, sa kabila po ng pagtatapat niya tungkol sa kanyang sitwasyon, heto po ang talaga namang nagsusumigaw na painful truth
Sabi mismo ni Chris Aquino, ano ba yung painful truth na ito? Dito na nga, akala pa naman natin na itago nila ni Dr. Michael Padlan ang kanilang sitwasyon nang sila ay maging sila at nang sila ay magkahiwalay. Yun na nga ang kinagugulat nating lahat. Kasi nung naging sila, official naging sila, wala naman tayong nalaman. Direktang pag-amin. Pag-amin mula sa kanila. Ngayon, nung nagkahiwalay sila, eto na ang binunyag ngayon ni Chris na naging sila pala. At ang akala ng lahat ay private ang kanilang pagsasama. Sa isang pagkakataon po, mga kachika, na akala natin pribado na ito hanggang sa uli at wala na tayong malalaman. Ang tindi po ng mga revelasyon ni Chris Aquino, yung painful truth na sinasabi niya. Iniwan daw po siya ni Dr. Michael Padlan dahil mas gusto ng doktor na magbiyahe at iwanan siya sa kanyang kalagayan. Sa kanyang sitwasyon. He did not love me. Sabi niya, hindi pala siya minahal ni Dr. Michael Padlan. Di ibig sabihin siya lang ang nagmahal, ganon. Siguro one-sided, gano'n. Kaya nga napakasakit nga, kaya one-sided love affair, di ba? At ang sabi raw po ni Dr. Michael Padlan, ayon na rin kay Chris Aquino, hihiramin po namin ang mismo niya ikinote. Iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid. Ay? Kapag sinabi mong sobrang sikip ng paligid, napakaliit ng mundo ninyo, pero ang dami nakikialam. Maraming kumukontra. Diba? Kasi kontra. yung sobrang sikip, parang ano to, hindi ka makakilos dahil maraming matang nakatingin sa'yo. Hindi ka makapag-desisyon kasi maraming nangingialam. At saka, eto pa, isa pa pong revelasyon ni Chris. Ang akala natin, di ba, dahil nagmamahalan nga sila, pasyente siya at doktor, itong si Dr. Padlan, hindi siya nagpapabayad. Pero inamin ni Chris Aquino sa kanyang post na kahit po nung sila ay magkasama pa, ay binibigyan niya ng professional fee at tinatanggap naman ni Dr. Padlan. Ay, siyempre naman. Ang sakit nitong mga revelasyon na ganito. Ang hirap kaya nung nagbabayad ka tapos mahal mo yung binabayaran. Di ba? Akala pa naman natin buong-buong puso at pag-ibig ang binibigay sa kanya ni Dr. Padlan. Sabi pa natin, ang ganda nitong kombinasyon. Kasi pasyente siya, tapos doktor ang boyfriend niya. Di ba? Parang gano'n. Pero ganito po pala ang nangyari. So, nung sinabi niya, he did not love me, una. Pangalawa, sumusweldo po pala sa kanya si Dr. Padlan nung magkasama pa sila. At iniwan nga siya dahil mahirap daw po siyang mahalin bilang Chris Aquino dahil masikip ang paligid. Ang tindi. Paano itong sasagutin ngayon ni Dr. Padlan? At may isa pa, nakikiusap siya o siguro inuutusan niya si Dr. Padlan na tigilan na ang paninira sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan doktor ni Dr. Padlan. Naghinagawa daw po ang lahat-lahat para siya ay tulungan sa kanyang kalagayan. Ano sinisiraan ni Dr. Padlan, yung mga doktor? Yun ang baling lumalabas sa kwento ni Chris. Diba? Nakakaloka naman. Bakit ganun? Grabe naman pag ano yan kay Dr. Padlan dito, no? Ang tanong ito, kaninong kwento at naratibo ang totoo? Yung kay Chris Aquino or kapag nagsalita na si Dr. Michael Padlan? At ang tanong, magsasalita kaya si Dr. Michael Padlan na never naman natin. Wala naman siyang interview na pinagbigyan. Ito po, nakakati na naman po ngayon ang ating mga kababayan sa kanilang emosyon tungkol dito sa pinakahuling post ni Chris Aquino. Ang dami na po nagte-text sa amin na ang sabi, nako si Chris, mukhang na-insecure na naman dahil wala sa kanya ang pansin ng publiko ngayon. O may eksena. Ganon ang sabi. Diba? Nakakaloka lang kasi itong revelasyon na ito. Kasi lahat tayo nagulat. Una nating reaksyon, nakakaawa. Lalo na pag nakita mo yung kanyang itsura habang karga-karga ni Bimbi doon sa CR na halos makita na po yung kanyang pang-ibabang bahagi ng katawan niya. Andun tayo ay makikisimpatya dahil ito na pala ngayon ang kalagayan ni Chris Aquino na ang kanyang timbang 36 kilos na lamang, nag-steroid shots na siya at pagkapayat-payat po ng kanyang mga binti na lagi nananakit dahil sa kanyang lupus rheumatoid. Lupus rheumatoid. Arthritis. Parang ganon. Andun tayo nakikisimpatya. Pero pagkatapos po nitong revelasyon, laban kay Dr. Michael Padlan, ano na naman ang magiging ano nito?
ito, reaksyon ng tao. At saka tignan mo na yan, yung karamdaman niya, nahihirapan na siya sa kalagayan niya. Nalulungkot pa ang puso niya. Oo. Di ba, napakahirap nun. Talagang mahirap dalhin yan. Yung wasak ang puso mo, pagkatapos ang katawan mo pa, pinahihirapan ka. Siya na rin na nagsabi, araw-araw niyang kasama yung mga sakit na yan. Totoo. Yung sakit ng kanyang buto at ng kanyang laman. Everyday daw po, yan ang kanyang kaulayaw. Pero pagkatapos niyang sabihin yung kondisyon niya, eto naman yung tungkol kay Dr. Padlan, ang painful truth ayon sa naratibo ni Chris Aquino. Saan tayo lulugar ngayon dyan? Nako. Hindi natin makokontrol kung ano masasabi ng ating mga kababayan, ng publiko tungkol sa kanyang revelasyon. Correct. At saka I'm sure, di ba, na lagi natin sinasabi, hindi natatapos dito ang kwentong ito. Kaya lang yung trash talking. O yun, parang hindi nakaka-professional. Maninira ba si Dr. Padlan ng mga kaibigan niya at mga kasamahan? Paano kaya nangyayari yun? Parang bilang isang doktor, hindi naman siguro gagawin yun. Palagay ko, kasi alam mo yung pagiging professional Oo, nila. bawal kasi. May secrecy yan sila eh. Respetuhan yan. Hindi ko alam kung si Chris ay talagang bagsak na bagsak ang emosyon dahil sa kanyang sitwasyon or bagsak na bagsak siya ngayon dahil iniwan siya ni Dr. Padlan. Yun na. Na ayon sa kanya, mas gusto pang magbiyahe at maging malaya kesa siya ay tutukan sa kanyang kondisyon. Oo, pero kung iisipin kong masikip nga ang mundo, kung masikip nga ang paligid, talagang aalis ka. Kasi Alam mo itong sinabi niyang ito, yung iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid. Parang lahat naman ang nakarelasyon ni Chris, yan naman ang sinasabi, di ba? Ako, ayan, may babalikan na naman. O di ba nung nakaraan natin episode, di ba tinanong mo nga ako kung sino yung mga karelasyon ni Chris na hindi niya siniraan. Di ba sinabi mo ba parang si Dr. Padlan, parang naiiba. Naiiba. Yun din ang tingin natin lahat kasi wala naman tahimik eh. Oo. Kasi yung lahat ng nakarelasyon ni Chris, nakita naman natin ang kasaysayan. Balikan po natin. Lahat meron siyang nasabi na negatibo at hindi maganda ang kanilang paghiwalay. Sabi natin, bukod tangi yata na si Dr. Michael Padlan mula noong birthday niya at saka nung Valentine's Day, ang sabi lang niya, tapos na sila. Walang paliwanag na anuman. Kaso ang sabi nga niya, ito daw yung rest back niya. Ay, Katulad na lamang nung He Did Not Love Me. Oo. Diba? I'm sure siguro meron naman nakarating kay Chris Aquino na kung ano, kaya siya nakapag... Ano yun, makikinig siya sa mga sabi-sabi? Kasi di ba sabi niya, trash talking. So ang ibig sabihin, no, may nagparating sa kanya na, uy, alam mo ba, may ganyan yan. Di ba? At doon lang may tanong ako sa inyo. Pag yung isang tao ba may sakit, yung hindi na kaya sakit niya, atiktuhan ba yung utak? Hindi tayo doktor para magsabi ng kung ano ang sitwasyon kapag talagang hirap na ang isang pasyente. Pero po pwede na nadadamay ang kanyang pag-iisip kapag puro kanegahan ang nadidinig niya. Di ba? At saka nababawasan ang pasensya mo kasi nga may Masyadong dinaramdam masakit na. Oo. Nakakadagdag kasi yun na syempre may iniinda ka na tapos gano'n pa maririnig mo. Lalabas at lalabas talaga yung mga gusto mong sabihin. Kaya gano'n na lamang ang papuri niya kaya Bimbi. Ang tinuturing nga niya, sabi natin, na Northern Star niya. Kasi nga po yung pag-asa si Bimbi. Ang sa kanya ay nagbibigay. Ang kanyang taga-suporta talaga. Isipin niyo po, karga-karga niya ang mami niya sa CR. Tapos kitang-kita mo kung gano'n na kanipis ang katawan ni Chris Aquino. At nandun po ang ating pakikisimpatya. Pero pagkatapos naman nating malaman, yung tinatawag niyang rest back kay Dr. Michael Padlan, mahahati na naman po ang emosyon ng publiko ngayon. Ano na naman ang sasabihin ng lahat? Sa ngayon, dahil napakaaga pa nating tinatalakay ito, hindi pa tayo nakakatanggap ng mas matitinding reaksyon. Pero sigurado sa mga darating na araw, maglalabasan yan. Ay, oo. Diba? Kasi magkakaroon ng reaction lahat yan eh. Pangit, maganda, halo-halo talaga ito. Kasi wala na, nilabas niya na yung ganyan. Kung alam mo sa tingin ko rin dito, siguro magsasalita ito si Dr. Michael Padlan. Kasi maadiktuhan yung pamilya niya eh. At saka yung career Profession niya. niya. Profession niya bilang doktor. Alam mo, di ba kung paano to, parang sinisiraan na ni Chris ang pagkatao ni Dr. Michael Padlan eh. Di ba bago sabihin niya, kita mo, nung sa akin, nung tayo pa, dinabayaran kita at tinatanggap mo naman. Oo. Ganun ang interpretasyon nun eh. Oo. Di ba? Na ang akala nga kasi natin, magkarelasyon sila, ang ganda-ganda, may titingin sa kanyang kalagayan. At saka
sabi pa natin, mas kampante si Chris ngayon dahil ang boyfriend niya ay isang doktor. Yes, tama. Yung konting kibot lang na may nararamdaman siya, konting tawag, Dok, meron akong ganito gawin mo. Umatik yun na hindi ka kailangan magpapalista pa. Di ba yan? Oo, tama. Kasi marunong siya eh. Alam niya ang rekotitos. Correct. Pagdating sa mundo ng medisina. Kakalungkot. grabe. Abangan po natin kung ano pa ang magiging reaksyon ng publiko tungkol dito sa pinakahuling revelasyon ni Chris Aquino. Pero dapat, kung ako tatanungin, hindi niya isinabay yung tungkol kay Michael Padlan. Oo, tama. Oo, Correct. parang wala lang nega. Oo. Para nasentro na lamang doon sa simpatya ng publiko. Hindi raw siya takot na magsabi ng katotohanan. Hindi tayo takot na magsabi ng katotohanan, pero pumipili tayo ng panahon kung kailan tayo maglalabas ng katotohanan. Yun. Yun na. Walang kanta na pwede Oo. kay Chris, ha? Oo. Palampasin na natin ito. Walang na. Kasi matindi itong kanyang pinagdadaanan. At saka di ba sabi niya nga hindi siya susuko laban na. At nagpapasalamat siya sa lahat ng mga nagdarasal para sa kanyang kondisyon, para humaba ang kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang Northern Star na si Bimbi. Yun. Ay, naku. May nagtanong sa akin, Oh. sino ang kumuha ng picture na yan? Oh. Ayun. Di ba? Oo nga. Iniisip ko, kung di gumagamit ng tripod, may isang tao na nag-shoot nung retrato nila ni Bimbi sa CR. Kasi kung sa atin mangyayari yun, di ba? Parang hindi mo na maasikaso. Mga personalidad, Oo. sensitibo pagdating sa ganyan. Tama. Hindi ipinakikita yung mga ganyan na Lalo na itsura. Sitwasyon, oo. Binritid ka papuntang sa CR, Oo. hindi pwede yun. Di ba? Pero siya nilantad niya kasi sabi nga niya, hindi siya natatakot na maglabas sa katotohanan. Yun. Ay, nako. Yan si Chris Aquino. Ay. Sa pangalawa po nating topic, hindi naman po namin sinadya pero nagkataon talaga na dito po sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isa po si Philip Salvador sa mga personalidad na nakita doon pa lamang sa airport para sumalubong sa kanyang kaalyadong dating Pangulo. Totoo. Pero hindi po nakaganda yung presensya ni Kuya Ipe doon sa airport. Yung iyo muna. Ay nako, nung mga eksena niya talaga namang pang best actor. Yan lahat talaga nakalagay sa social media. Artist, Best actor goes to Mr. Philip Salvador. Salubungin mo ko sa airport. Yun eh. Ikaw. Sa akin naman yung pag-ano ko doon, sabi ko bakit ganito si Kuya Ipe? Bakit yung, di ba bilang isang action star, hindi mo dapat makikitaan ng ganyan na iiyak ka, mag-ano. Kung nandun malungkot siya, kung dapat wag niya ipakita sa taong bayan na talagang umiiyak siya. Kung sa bagay, ang pagluha naman ay walang pinipiling gender. At ang lalaking umiiyak ay matapang, sabi nga natin. Lalo na kung ipinakikita sa publiko dahil tao lamang siya na nalulungkot. Pero ang tinutukoy po namin, yung naging asta niya sa mga taga-media, nung sila ay nando ni Senator Bongo, yung nakakunot noo siya na parang tinitingnan niya ang bawat isa na may camera ka na, may mikropono ka na. Parang kulang na lang hawiin niya yung media, di ba? Dapat siya sa kanya makita yung kalmado sa kabila ng ganung sitwasyon. Dapat kumalmado siya kasi kakalma ang lahat. Pero pag pinakitaan niya hindi siya kalmado, parang nagyayaya na maggalit din kayo, di ba? Parang inciting to sedition. Bakit hindi niya tinularan si Senator Bongo? Nakalusugan ng dating Pangulo ang kanyang idinidiin. Kalma lamang po tayo, ipagpatuloy po natin ang ating pananalangin sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil yun naman talaga ang kailangan. Correct. Sa 80 anyos na tulad ng dating Pangulo, dapat kalusugan talaga ang uunahin nating ipalalangin. At saka kung panoorin natin ang ating dating Pangulo, di ba, kalmado. Wala. Alam mo yung kalmado, parang may nangyayari pero hindi siya aligaga na kailangan kong gawin to. Di ba, kailangan tawagan to. Walang ganon. At kalmado. ibang-iba. Si Kuya Ipe parang gumagawa ng pelikula. Oo, parang may shooting. Siya yung Tingin siya talagang ganyan siya talaga na parang alam na alam niya ang batas. Parang alam na alam niya na merong mga hindi sununod na mga utos at batas nung panahon na yun. Parang lalo na nung umakyat siya dun sa peace rally. Yung rally. Oo, dun sa Liwasan. Oo. Bring him back. Ay, oo. Ay, grabe. Talagang parang ang lalim-lalim ng kaalaman ng isang Philip Salvador sa batas. At parang alam niya na maling-mali ang ginawa ng gobyernong ito sa pagpapadala sa Netherlands sa kanyang kaalyadong dating Pangulo.
Masyado siya nagpapadala sa kanyang Emosyon. na yun, hindi dapat ganon. At sa pagkakilala naman natin talaga kay Kuya Ipe, madaling mag-init ang ulo niya. Hindi niya kayang hawakan ang kanyang emosyon. Sa maraming pagkakataon, ipinakita niya yan. Kaya yun din ang nakita sa kanya doon sa airport. Hanggang doon sa peace rally. Yun ang nakita. At eto pa, meron pang isang karagdagan na na kwento na pinagpipistahan na ngayon sa social media. Totoo ba yung pagkakalink niya? Kanino? Di bago? Meron pang naliling sa kabila ng ganitong sitwasyon. Oo. Pinaniniwalaan mo ba yung dating, hindi naman dating karelasyon mismo ng dating Pangulo. Ay, binibigyan na rin ng kulay. Pagiging malapit nila. Ano pangalan niya? Yung nanay ni Kitty. Si Hanilet. Si Hanilet. Si Hanilet. Inililink sa kanya ngayon si Hanilet. Grabe. Dito po sa aspetong ito, hindi kami makakapagsalita at ayaw po naming maniwala. Diyos ko, pagkaaga-aga naman ito, ba't naman ililink si Hanilet kay Kuya Ipe at si Kuya Ipe kay Hanilet? Kasi daw dapat, ang kasama doon sa biyahe papunta sa Netherlands ay si Hanilet. Pero hindi raw sumama. Kaya pinabago na naman daw ang manifesto. Dahil hindi nga naman pwedeng lumipad na ibang pangalan ang nakatala. Ang sabi ng marami, lalo na yung mga nagbibigay na reaction sa social media, hindi kasi niya maiwan-iwan si Philip Salvador. Ay, ganun? Grabe. Kasi di ba sabi nga hindi daw siya pwede sumama kasi wala daw sa passport. O, di ba? Tapos sabi, kagagaling mo lang sa Hong Kong, asan yung passport mo? O, di ba dapat dala-dala niya yun? O, kaya siguro nga, no? Inililing. Meron akong kausap, meron akong nakausap na politiko rin. Ikaw ba naniniwala na itong si Kuya Ipe ay pwedeng ma-link dito kay Hanilet? Isa lang ang sagot sa akin. Magtatanungan pa ba tayo? Ganon. Para bang may kasaysayan na gusto nating maibalik, di ba? Ganon. Nakakaloka ang mga no? Pero hindi natin pinaniniwalaan yun. Labas tayo doon sa kwento na yan. Pero yan po ang pinagpipistahan ngayon na si Philip Salvador ay kinukuha ang atensyon nitong si Hanilet. Pero siguro naman, eto pwede kong sabihin na napakakapal naman ang mukha niya. Kung patusin niya, kung papasukan niya ang isang babae na alam niya namang karelasyon ng kanyang nirerespetong kaibigan, kaalyado at dating Pangulo. Hindi naman yata totoo yan. Ay, hindi tama. Siguro, kanino kaya nanggaling itong palabas na ito? Para hindi natin alam kung sa kalaban o within the circle din. Hindi natin alam. Ngayon, sa tanong, bakit naman papasukin ni Ipe yan? Ayaw na rin po namin magsalita dyan dahil hindi namin siya kayang ipagtanggol pagdating sa pakikipagrelasyon sa mga may edad ng babae. Tama. Hindi namin kaya ipagtanggol dahil yun ang nangyayari. Dahil yun ang tunay na kasaysayan. Kaya although hindi tayo naniniwala dyan, kaya lang sana itong si Philip Salvador, kung ang akala niya ay makadadagdag ng boto sa kanya, yung ginawa niyang akala mo kung sino na may kaalaman sa batas na ang itsura, akala mo gumagawa siya ng isang action movie na gusto niya lipulin ang lahat ng kanyang mga kalabang kontrabida. Hindi yan makadadagdag. Unang-una, 100% sinasabi ng mga kababayan natin na hindi ka naman talaga mananalo. Yun. Kantahan mo nga si Kuya Ipe. Ito pwedeng kantahan. Di ka kantahan ko siya ng that's what friends are for. Say what but anymore. Ano yun? That's what friends are for good times and bad times. Yung ba? Parang di naman. Don't worry. In good times, on bad times, for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Nanginginig ko Nagtremulo pero sintonado. Ano ba yung umpisa nun? Ano ba? Keep smiling. Hindi. Keep shining. Ayaw ba? Keep smiling. Keep shining. Ano ang umpisa nun? Anong kanta na yon? Sige na nga, akin na nga yan. Ayan. Keep smiling, keep shining, knowing you can always.
count on me for sure. For That's sure. what friends are for good times Wow. and bad times. I'll be kind forevermore. For good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Ay nako, ewan ko sa'yo. That's what friends are for. Oh, Parang friends- we're not friends anymore. Oh, friends na daw sila eh. O sige. Okay. Ako nakakaloka ka, Wendell. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kanino ito? Naku, eto na nga ang ating blind item for today's video. Uy. Naku, hindi ito araw ng Nobyembre ha, para tayo... Halloween o All ito- Saints Day? Oo, kasi ito na, sino tong babaeng bibida sa ating blind item na mismong kanyang anak ay tinakbuhan siya. Ay, Ay, bakit? Kasi, di ba ang mga bata pag matutulog na, dinadalaw ng mga magulang yan sa kanyang mga kwarto-kwarto para magbeso-beso, good Yes. night. Tingnan, Oo, kumaayos kumaayos sa bago iwan. Nay, ito na isang gabi. Dinalaw ng aktres ang kanyang anak sa kanyang silid nung bata. Dahil humaripas ng takbo yung bata. Naalimpungan. Humaripas. Nagsisigaw na may multo. Ay. Oh no. May multo, may Ano ba multo. kasi yung tsura ng actress? Kasi itong si actress, syempre, lampshade lang ang ilaw, nakalagay sa Mud mukha, pack. may mud pack na puting-puti, Oo. tapos Medyo lingerie. J. Oo, Oo. na puting-puti. Ay, di parang babae sa ano? Balete. Balete. Kaya nung pag ganun ng bata, tumakbo, daling tumakbo yung bata palabas ng kwarto. At nakita daw nung nung yaya. Nakita niya, dapat sumusunod na si actress. Oy, mommy here. Ang sabi ng bata, may multo. May multo! Dahil napabalik-was yung bagets, tumakbo, hindi niya nakilala ang kanyang ina. Ano ba yan? Sa Grabe. bagay kasi di ba ang dami ng kumukwestiyon, ba't gano'n na itsura ng nanay? Oo nga, kahit na nga maliwanag, di ba? Pag nakita mo yung dati at ngayon, di ba? Oo, Siya kaya? magkaiba. Yung before and after. Correct. Oo. Nakakaloka naman to. Ay, kasi nga, Teka, bago tayo matuon do sa bata, sino ba tong actress na to? naku, napakagaling itong actress na ito. Magaling umarte ito. Nagsimula ito sa pa-sexy-sexy lang dati. Dating sexy star. Pero dahil nakakitaan ng husay at galing sa pag-arte, nadala niya ang sarili niya sa level ng mga actress. Ay, nakatanggap pa ng award. Yes! Oo. Oo. Nagkaroon ba ito ng boyfriend na character actor? Yesterday, today, and tomorrow. Oo. Na hindi, sayang, no? Akala natin magiging sila na, pero hindi. nagkahiwalay pa rin. Nagkahiwalay No? din. So, naka-mud pack, naka-negligee ng puti. Oo. Siguro mahaba pa yung buhok. Ang haba ng Ay, buhok yan, di ba? Kaya, Ay. syempre pag yuyuko ka, di ba, pupunta lahat sa harapan mo, pag beso niya, nakagano, ang haba ng mukha. Sabi ko man siguro, magugulat ako, Oo. madilim pa naman. Correct. So, akala may anak niya mismo. Ginagawa siya na anak niya. Dali umaripas ang tako palabas at nasa lubong niya, bakit? Tapos sumusunod na yung actress, mommy here! Mommy! May multo. May multo, sabi nung, oo, Diyos ko na. Ikaw nakakaharap mo siya dati, di ba? Oo, kasi naman, limitado pa dati ang operasyon niya. Pero ngayon, Full. ay, Naku, lahat ka. na. Mm-hmm. May kaapelyidong magaling na aktor at gwapong matangkad na aktor ito. Ay, Ah, yes. oo. Oo, in fairness. Itong babaeng ito. Mm. Okay, Oo, ano pero, pa? pero mabuti yung yaya hindi na inis at binatukan siya. Di ba? Hindi naman babatukan yung Eh, siyempre, yaya kung maiinis. Ay, mo. At never na maiinis yun. Ay, oo. Siyempre, di ba? Siya yung nagpapasahod doon. Ano Oo, ka ba? boss niya Ay, yun oo. eh. Yes. Maiinis man, ganyan na lang. Oo, Oo, kibit balikat na. Pero nakakaloka yun anak mo mismo, pinagkamalan kang multo. Sino pang hindi mag-iisip na mukha kang multo? Totoo. Kung anak mo mismo na pamilyar na sa'yo, naloka pa. Oo, kaya dapat tong actress na to, dapat laging maliwanag ang bahay, lalo sa gabi. Ay? Oo. Tsaka tama na yung siguro yung pagpapaano ng mukha. Eh, di ba nga, kasi nga ito, di ba, pag hindi rin makontento to, buwan-buwan, di ba, pag meron siya nakikitang bago. Oo nga. Mm-mm. Dok,
Gusto ko niyan. Di ba naiinis siya kapag Pag hindi siya nakakagawa ng mga bagay-bagay sa enhancement. Ay nako, mga ka-SNNers, ang dali-dali na manghulaan kung sino itong actress na ito na naiinis kapag wala siyang bagong pinagagalaw sa kanyang mukha. Oo, kaya huwag kayong mainis ha. Oo. Kaya walang mauupo sa inyo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. sigurado yan kayo pa, chat na kagad. Di ba naman? Di ba? Correct. Kaya naman po, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Salamat po. Sinong susunod mo? Ay, nako, isang komedyante. Abangan po ninyo kung sino yan. Okay. Makikilala po Abangan ninyo. natin yan. At Siyempre, huwag kayo mainis sa pag-hit ng bell na ito para hindi kayo mahuli sa mga ina-upload namin ng mga bagong videos. At please, don't skip. At supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. ayan, basta walang maiinis. Ayun. Di ba? Naku, maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kachika. Chillax lang po tayo. Kalma lang po tayo. At alam nyo naman po ang kalakaran natin dito sa programa. Kayo po ang aming pinaghuhugutan ng inspirasyon. Kayo po ang dahilan kung ba't narito kami. Dahil pag wala kayo, wala na. Saan kami pupulutin, True. di ba? Kaya naman maraming salamat po. Hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now. Keep smiling, keep shining, and all the way that you can Oh, go. But Can always count on me. For sure. For good time. Kain tayo ng mamon.